Mahalaga ang kahalagaan ng mga magsasaka sa larangan ng agrikultura dahil sila yung mga tao na nagbibigay ng sapat na kakailanganin ng mga mamamayan. Dahil sa kanila ay magkakaroon ng patuloy na pangangailangan sa mga tahanan, lalong-lalo na sa ating komunidad at sa buong kapulaan ng ating bansa. So welcome sa Rizate. So nagsimula ang Rio Tutar bilang isang munting garden lamang dito sa Villasis. So we started as a butterfly sanctuary at ngayon we have more than 3 hectares dito sa Rio Tutar and it houses different technologies na dito lamang matatagpuan sa Villasis. Gayun din, naging National Extension Service Provider na rin ang Rio Tutar ng Department of Agriculture at kami rin ay isang Certified Learning Site at Extension Service Provider. Welcome to Rizate Plant Tissue Culture Laboratory, which is ito yung pinakaunang alternative laboratory dito sa Region 1 in terms of conserving of horticultural and agricultural crops. Isa sa kahalagahan ng teknolohiyang ito, sa pamamagitan nito, kaya nating makapag-produce ng mga disease-free plants. Kung saan yung mga yields natin, pwede natin siyang ma-develop, at the same time, mapalago yung yields natin. Isa rin sa kahalagahan ng teknolohiyang ito ay patungkol sa pagkukonserve ng mga halaman. Mga halaman na rare at the same time mga endangered species. Pwede natin silang makonserve through sa teknolohiyang ito. Okay, welcome po dito sa ating organic vanilla production area na kung saan we've just started this vanilla production organically nung nagkaroon tayo ng OGT dito from DIMSU. Right after na napatay yung ating Mocosaco facility, we've started to build or we've started to start this production dito sa ating organic vanilla. So yung management lang naman na ginagawa natin dito is twice a week ay nagdidilig po tayo or we will lessen doon sa pagdidilig kasi minsan baka mabulok naman yung kanyang puno. Pero ang kalimitan na ginagawa namin dito is meron kasi tayong 3 study na ginagawa dito. Yung paggamit po natin ng ating Mocosaco wood vinegar doon sa unang part is gumagamit tayo nung bamboo Mocosaco. Sa isang part naman is yung ating bamboo kakawate at dun sa isang part naman yung coconut husk naman na out from doon sa ating Mocosaco. So as of now, marami po yung kagandahan po nito dahil nga po mahal ang bunga o yung magiging extract nitong ating vanilla. Kaya nag-venture po tayo dito sa pagpuproduce ngayon ng vanilla. Ayan, nandito tayo sa ating Mocosaco facility. At dito sa ating Mocosaco facility, ipapaliwanag ko kung paano yung operation at kung saan ginagamit yung mga ma-extract na ating wood vinegar o Mocosaco dito sa ating urban at sa ating farm. Yung gamit po ng ating wood vinegar ay marami pong benefits. Una po, sila po yung nagkokondisyon ng ating lupa. Pag sinabi natin kondisyon, binabalik nila yung mga macro at saka micro elements na nawawala sa ating lupa through doon sa pag-i-spray sa lupa. Pangalawa, sila po ay nag-growth enhancer or nagpapalago ng ating mga halaman. Pinapabilis nila yung pamumukadkad ng ating mga halaman. At pangatlo, sila po ay pest repellent or hindi po pesticide. Again, pest repellent po sila dahil yung amoy ng ating Mocosaco ay ayaw po ng ating mga insect pests. Yun po yung mga benefits na makukuha natin mula sa Mocosaco.
Narito po tayo sa Bougainvillea World ng Risate Rheutotars. Ang Risate po ay merong rare variety of Arborea araroma. From Malaysia po siya. Siya po ay walang tinik at mabango po siya. At ang isa po sa practicing ng Risate ay ang grafting para po mas mapabilis natin ang pagpaparami or magandang mailikha natin. At ang grafting po ay mahalaga sa ating teknolohiya dahil po mas mapapabilis po natin, mas mapapabunga ang isang puno o halaman. At pwede rin po natin siyang maging maganda sa ating backyard, na kahit po maliit yung ating backyard, ay maganda po ang grafting. Andito po tayo ngayon sa Butterfly Sanctuary ng Rheutotars. Meron po tayo ngayong iba't ibang uri ng paru-paro, kagaya ng biblis, bulina, at kahit butterfly. At bawat uri ng paru-paro ay may kanyang-kanyang host plant, kagaya ng kamote at citrus. Ang life cycle naman ng butterfly ay nagsisimula sa egg, caterpillar, pupa, and butterfly. Para maalagaan ng mga butterflies, sinusuguran namin ito may mga host plant na pwede nilang pagitlogan at pwede nilang kainin. Nandito tayo ngayon sa apiculture ng Risate. Dito sa apiculture, ang inaalagaan namin ay yung stingless bee. Ang pinaka-purpose kung bakit sila inaalagaan namin is dahil sila yung nagko-cross-pollinate ng ating mga bungang kahoy at mga bulaklak. Hindi naman sila ganun kahirap alagaan. Ang madalas na ginagawa lang namin naman ay twice a week, nililinis lang namin yung kanilang mga tubig. Yung kanilang mga tubigan na nakikita nyo po sa aking likuran. At yung pag-management pa sa kanila ay yung pagbabantay mo sa kanila na huwag silang mauusukan or huwag rin silang mauulanan. Kaya ginawa namin sila ng silong. Kasi ang mga bee po, kapag nauulanan sila, ay ayaw na ayaw nila at nagsisipasok sila sa loob ng kanilang mga bahay. Isa pa sa mga management na pwede nyo pong gawin sa stingless bee is kapag naglilipat po kayo, dapat ginagawa po yun either madaling araw or hapon. Kasi po yung mga time na yun, doon po sila nasa loob lahat, nasa loob ng kanilang mga bahay, upang hindi po sila maligaw mula sa kanilang mga colony or sa mga kinabibilangan nilang mga samahan. Napakasarap pong malaman ang buhay ng bee. Kagaya po nga ng sinabi ng aking partner na si Sir Benji Vallejos, na ang pagkawala ng bubuyog ay napakahirap. Kapag winalaan po natin yung mga insekto sa paligid natin na akala natin ay peste, hindi po. Actually, marami silang tulong at maraming benefits na makukuha mula sa kanila. Itong dairy goats natin dito sa Risate, we've just started this program or this project last August 13 with in partnership with the National Dairy Authority, and we received these goats doon sa ating partner school doon sa Sawat, Overseas Workers, Farmers and Assessment Center, which is doon po galing itong mga dairy goats po natin. Bakit nagkaroon tayo ng project na ganito, ng program na ganito, particularly here in Pangasinan? Hindi ganun kasi kalaki yung production po natin on terms of dairy products or on milk. We choose these dairy goats na dahil doon sa nutrition value na pwedeng ibigay ng ating milk ng ating mga goats na ito. Si Risate po ay mayroon ding rabbit tree and vermicast na integrated na po siya. Si rabbit tree is nasa baba niya yung vermicast na siyang nagkukompose ng tayo ng mga rabbit for organic fertilizer sa mga halaman po natin dito, dahil gumagawa rin po kami ng mga organic feeds na pinapakain sa kambing, dairy, goat, and dito sa ating rabbit tree. Ang ginagawa namin dito is, kaya may rabbit dito is para sa training and meat type po natin dito. Nagbebenta rin po kami ng rabbit and vermicast para sa
another income ng farm na ito. Ang rabbit po natin, ang dumi niya po is nahuhulog sa vermibed na siyang kinakain ng African nightcrawler na nagpo-produce ng organic fertilizer na siyang hinaharvest natin na nilalagay natin sa mga halaman natin dito sa Rizate, na kung saan pag lumago yung halaman po natin is kukunin po natin yung mga dahon niya para gawing pellet feeds na ipapakain sa mga dairy goat at saka dito sa ating rabbit tree. Then sa nahuhulog na dahon is kinukuha natin, iniipon natin para ilagay ulit dito sa vermibed para sa composting na kakainin ng ANC na tinatawag nating African nightcrawler. And si Rizate po is pinapanatili niya ang zero waste management. Sa paggawa po ng feeds, kailangan po nating kumpletuhin yung mga materials po natin and mga tools na kailangan po sa paggawa ng feeds. At kailangan po natin ng molasses, and sa mga dahon-dahon din po, kailangan po natin ng trichantera, dahon po ng malunggay, and darak po. Pagkatapos po natin magugas ng mga kamay and materials, dun mag-i-start na po tayong mag-chop ng mga dahon-dahon. And pagkatapos po natin i-chop yung mga trichantera and malunggay, i-air dry po natin siya ng kahit isang araw para makontrol po natin yung moist dun sa paggawa ng feeds, para hindi po natin abutin sa darak yung moist niya, para hindi po tayo actually maaksaya sa darak. Mas marami po tayong mailalagay na mga dahon-dahon. And pag na-air dry po natin yung mga dahon na yun, magmi-mix na po tayo ng mga darak and molasses. And haluin po natin yon ng kahit mga 30 minutes po. And pagkatapos po nating haluin yon, pupunta po tayo sa pelletizer. Yung pelletizer na po yun, doon na po siya magiging feeds or pellet feeds na lalabas. Pagkatapos po nating malagay sa pellet feeds, sa pelletizer, doon na i-air dry po ulit natin yung finished product nating na feeds. Pag may finished product na po tayong feeds, pinapakain po namin sa mga alaga naming mga kambing, rabbit, and chicken. Bawat teknolohiya ay naglalayon na matulungan ng ating magsasaka upang mas mapabuti at mas maayos ang kanilang pamumuhay. Gaya ng aming mission, we empower the minds, we cultivate skills, and we develop communities. Dahil dito patuloy at naisusulong ng Rio Tutar ang pagbuo ng mga bago at makabagong teknolohiya para sa agrikultura. Ito ay tulong hindi lamang para sa mamamayan ng Villasis, hindi lamang para sa Rehiyon 1, kundi sa bawat Pilipino na nangangarap na isang magandang buhay sa pagsasaka. Ito ang layunin ng Rio Tutar Institute of Science, Arts and Trades Incorporated. Ang isa sa mga advocacy ng Rio Tutars ay yung patuloy na pagpapaibayo ng teknolohiya, dahil dito mahahasa yung ating mga magsasaka upang sa ganon ay magkaroon pa sila ng mas mataas na antas ng kaalaman, lalong-lalo na sa pagtatanim ng mga mahalagang mga pangangailangan sa mga tahanan. Isa pa po dito, isa sa mga advocacy po ng Rio Tutar ay yung patuloy na pagbibigay ng training sa mga magsasaka upang sa ganon ay doon sa karunungan na ma-achieve nila sa pamagitan ng training dito sa ating institusyon ay mas lalong mapaibayo ang kanilang mga kaalaman. At higit sa lahat, yung tinatawag natin na sustainability sa mga pangangailangan at magkaroon ng mas mataas na
yung mas mataas na production sa lahat ng mga magsasaka na gusto pong paibayuhin ang kanilang mga produce sa kanya-kanyang mga sakahin. Isa pa po dito na napaka-importante na malaman po, ang Rizate o ang Rio Tutar ay isa sa mga advocacy po namin, yung mai-partner namin palagi itong institusyon namin sa larangan ng agrikultura. Ito po sa Agricultural Training Institute po ay napaka laki po yung suporta na ibinibigay sa atin, dahil sa lahat ng mga trainings, yung mga opportunities na inibibigay, ito naman po ang naglulunsad sa amin na makapagbigay ng mas maraming pang kaalaman sa lahat po ng mga magsasaka po natin, lalong-lalo na po dito po sa probinsya ng Pangasinan at sa mga karatig pang mga bayan. Sa aming mga kababayan na gusto pong makita kung ano na po yung teknolohiya na dinadala ngayon ng Rio Tutars, pwede po kayong bumisita sa amin at nang sa ganon ay magkaroon po tayo ng collaboration, makita kung ano na po talaga yung nangyayari dito sa aming institusyon. Sana ay magkaroon po kayo ng pagkakataon upang sa ganon ay masilayan ninyo kung ano po yung nangyayari na ngayon dito sa Rio Tutars. Maraming salamat po.